Isama mo na lang ang kulang, Leocadia. Let's not make this harder than it already is. Tapusin na natin ang sarswelang ito. Ang tinig ni Rafael ay parang hanging amihan sa lamig. Ngunit tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Leocadia. Sa kabilang banda ng malawak na mesang gawa sa mahogany, nakalatag ang ilang pahina ng dokumentong puting-puti, mga papel na magwawakas sa 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Nakatayo si Leocadia sa tapat ng kanyang asawa. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na kahon ng cake. Ito ang kanilang 3 anibersaryo. Buong hapon niyang pinagpuyatan ang paggawa nito. Maingat na inukit ang disenyong icing na hango sa unang blueprint na sabay nilang binuo ni Rafael nung nagsisimula pa lamang sila. Isang matamis na simbolo sana ng pundasyon ng kanilang pagmamahal. Ngunit ngayon, tila naging isang mabigat na pasanin ang kahong hawak niya. Ang marangyang penthouse na dati ay punong-puno ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malawak na disyerto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Rafael ay humahalo sa amoy ng malamig na aircon, lumilikha ng isang atmosfera na sumasakal sa bawat hininga ni Leocadia. 3 taon, Rafael, bulong ni Leocadia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. 3 taon akong nanatili sa likod mo. Ako ang humawak ng lapis sa tuwing napapagod ka. Ako ang nag-ayos ng bawat bitak sa mga proyekto mo. At ngayon, sasabihin mo sa akin na sarswela lang ang lahat ng ito? Isang mapait na tawa ang narinig mula sa likuran. Pumasok sa silid si Doña Ines, ang kanyang biyanan, na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at paghamak. Ang kanyang suot na mamahaling perlas ay tila kumikislap sa tuwa habang pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ni Leocadia. Huwag ka nang magdrama, Leocadia, wika ni Doña Ines habang tinitingnan ang hawak na kahon ng manugang. Isang hamak na draftsman ka lang naman bago ka pinulot ng anak ko. You were never strategic for the Monteclaro family. 3 taon kaming naghintay ng tagapagmana, ngunit kahit isang mumunting pintig ng puso sa sinapupunan mo ay hindi mo maibigay. You are a failed investment. Dahan-dahang lumapit ang matanda at gamit ang kanyang daliring puno ng brilyante, tinabig niya ang kahon ng cake mula sa kamay ni Leocadia. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang malambot na pagbagsak ng icing sa makinis na tiles ang namayani. Ang asul na rosas na gawa sa asukal ay nadurog, tila ang mismong puso ni Leocadia na dinudurog ng takong ng kanyang biyenan. Hindi nakapagsalita si Leocadia. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng mapait na apdo. Ang bawat salita ni Doña Ines ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang pananatiling tahimik ni Rafael. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Manila, na tila walang pakialam sa dilim na bumabalot sa sarili niyang tahanan. Sienna is coming back next week. Malamig na dagdag ni Rafael, hindi pa rin tumitingin sa asawa. She is a world-class architect. She fits the image of Monteclaro Holdings better than a ghost who hides in the drafting room. Hindi na kita kailangan dito, Leocadia. Neither in my office nor in my life. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga alaala ng kanilang mga gabi sa harap ng drafting table, ang mga pangakong sabay silang bubuo ng mga gusaling aabot sa langit, ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Ang sakit na nararamdaman ni Leocadia ay hindi na pisikal. Ito ay isang malalim at nanunuot na pakiramdam ng pagkakabura. Siya ay isang anino na pinasikat ang araw ng iba, at ngayong mataas na ang araw, ang anino ay dapat nang maglaho. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa kanyang gilid. Nararamdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit pilit niyang pinipigilan. Hindi dito. Hindi sa harap ng mga taong itinuturing na negosyo ang pag-ibig. Ang bawat sulok ng silid na siya mismo ang nagdisenyo ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan.
Muling tiningnan ni Leocadia ang nadurog na cake sa sahig. Ang kulay asul na icing ay humalo sa dumi ng sapatos ni Doña Ines. Doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Sa loob ng 3 taon, hindi siya naging asawa. Siya ay naging isang materyales lamang, isang hollow block na ginamit upang patatagin ang pundasyon ng iba. At ngayong tapos na ang gusali, siya ay itatapon na lamang bilang basura ng konstruksyon. Dahan-dahan siyang lumingon kay Rafael, ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagsisimulang mag-alab sa gitna ng abo. Pipirmahan ko ang mga papel na ito, Rafael. Ang boses niya ay mahina, ngunit may lalim ng isang paparating na unos. Aalis ako sa bahay na ito na walang dala. Tulad ng gusto niyo, iiwan ko dito ang bawat linyang iginuhit ko para sa inyo. Humarap siya sa pinto. Hindi na tiningnan ang biyenang nakangisi o ang asawang tila bato ang puso. Sa bawat hakbang niya palabas ng penthouse, tila may bahagi ng kanyang pagkatao na naiiwan sa malamig na tiles. Ngunit habang papasok siya sa elevator, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na dambana na tumutunog sa gitna ng gabi. Paano mo muling itatayo ang sarili mo kung ang bawat piraso ng iyong kakayahan at pag-ibig ay ninakaw na ng mga taong pinagkatiwalaan mo? Tatapong. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na pako na tumutusok sa balat ni Leocadia habang hila-hila niya ang isang malaking maleta sa madilim na kalsada ng Makati. Wala siyang tinawag na sasakyan. Tila gusto niyang maramdaman ang bawat bigat ng kanyang hakbang, ang bawat hapdi ng lamig na nanunuot sa kanyang buto. Ang marangyang buhay na binuo niya sa loob ng 3 taon ay nagkasya lamang sa isang maletang puno ng mga lumang damit at ilang piraso ng alaala na hindi niya magawang itapon. Huminto siya sa tapat ng isang malaking construction site. Doon, sa gitna ng naglalakihang mga bakal at semento, nakatayo ang isang higanting billboard. Ang mukha ni Rafael ay nakangiti doon, kasama ang titulong The Visionary Architect of the New Century. Sa tabi ng kanyang mukha ay ang blueprint ng isang eco-friendly building, isang disenyo na puyat na tinapos ni Leocadia habang si Rafael ay natutulog sa tabi niya. Ang bawat kurba, ang bawat sukat ng modular panels ay galing sa kanyang isipan, ngunit sa ibaba ng billboard, tanging ang pangalan ni Rafael Monteclaro ang nakasulat sa gintong mga titik. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Leocadia. Ang katarungan ay tila isang malayo at malabong bituin sa gitna ng makulimlim na langit ng Maynila. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pag-ibig, kundi ang pagpayag na maging anino sa sarili niyang liwanag. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay sa bus, bumungad sa kanya ang amoy ng alat at basang lupa. Ang Batangas. Sa gitna ng kadiliman, naririnig niya ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan, isang tunog na tila nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Ang bawat bugso ng hangin ay may dalang amoy ng sampagwita at tuyong dahon, mga amoy na matagal nang nabaon sa kanyang limot. Narating niya ang dulo ng isang makitid na eskinita kung saan nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at adobe, ang ancestral home ng kanyang ama. Ang pintuan ay may mga bakas na ng anay at ang mga bintanang kapis ay tila mga matang pagod na sa paghihintay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at kalumaan. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang maliit na mesa kung saan siya unang natutong humawak ng lapis, ang lumang tumba-tumba ng kanyang ama na ngayon ay natatakpan na ng puting kumot. Dahan-dahang lumapit si Leocadia sa pader na gawa sa nara. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga bitak at amag na naninirahan sa kahoy. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. "Pa, sorry," bulong niya sa hangin. "Sorry kung iniwan ko ang katahimikan dito para sa ingay na wawasak lang pala sa akin.
Sorry kung nakalimutan ko ang tunay na pundasyon ng aking pangalan. Inilapag niya ang kanyang maleta at naupo sa sahig. Ang lamig ng lumang kahoy ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto. Tila kanina pa naghihintay na mabasa. Kinuha niya ito nang may halong kaba. Sa loob ng sobre ay isang formal na abiso mula sa isang rural bank. Ang mga titik ay tila sumasayaw sa kanyang paningin habang binabasa ang mga salitang default at foreclosure. Ang lupang kinatatayuan ng huling kanlungan ng kanyang pagkatao ay nakasangla pala at ang mga utang na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw ay hindi pa nababayaran. Tiningnan ni Leocadia ang paligid. Ang mga pader na hinahaplos niya kanina ay tila naging mga estranghero. Ang bawat bitak ay tila nagtatanong sa kanya kung mayroon pa ba siyang lakas na itayo ang isang bagay na gumuhuna. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang babala. Hindi pa tapos ang pagsubok. Habang sinusubukan niyang takasan ng impyerno sa Maynila, tila isang bagong apoy ang naghihintay sa kanya sa sarili niyang tahanan. At ang mas nakakatakot, ang pangalan ng kumpanyang bumili ng utang ng kanyang ama mula sa bangko ay pamilyar sa kanya. Isang pangalan na tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ang sikat ng araw sa Batangas ay hindi kasing init ng nakakapaso at mapanghusgang mga mata sa Maynila. Dito, ang init ay dumadampi sa balat na parang paalala na buhay ka pa, na kailangan mong gumising at kumilos. Maaga pa lamang ay nasa palengke na si Leocadia. Ang ingay ng mga tindera na nagtatawaran at ang amoy ng sariwang isda at kapeng barako ay pumukaw sa kanyang diwa. Hawak niya ang kakaunting barya sa kanyang palad, ang natitirang hininga ng kanyang ipon. Bumili siya ng mainit na pandesal, binibilang ang bawat sentimo, isang malayong realidad mula sa mga araw na ang pirma niya lamang sa credit card ay sapat na para mabili ang buong bakery. Naglakad siya sa maalikabok na kalsada, bit-bit ang isang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume. Leocadia Arriola, licensed architect. Ngunit sa bawat pagkatok niya sa mga opisina ng munisipyo at maliliit na construction firm sa bayan, ang laging sagot ay ililing o di kaya ay nag-aalangang tingin. Masyado siyang overqualified para maging sekretarya at masyadong babae o dayuhan sa paningin ng mga lokal na foreman para pagkatiwala ang humawak ng proyekto. Sa dulo ng isang makitid na daan, nakita niya ang isang lumang istruktura na gawa sa sawali at bato. May nakasabit na karatulang gawa sa kahoy na kumukupas na ang pintura, Pundasyon ng Pag-asa. Ito ang opisina ng isang non-profit organization na tumutulong sa mga nasala ng bagyo. Pagpasok ni Leocadia, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa gitna ng silid, nakaupo sa harap ng isang makinilya ang isang babaeng may edad na. Ang buhok nito ay puting-puti na nakapusod ng mahigpit at ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Siya si Maestra Pilar Iñiguez. Ang kanyang presensya ay tila isang matandang puno ng akasya, tahimik, matatag, at hindi basta-basta matitinag ng hangin. Lumapit si Leocadia at inabot ang kanyang resume. Tinanggap ito ni Maestra Pilar, sandaling tiningnan, at pagkatapos ay ibinaba sa mesa ng hindi man lang binabasa ang ikalawang pahina. Galing ka sa Maynila, ang sabi ng matanda. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Ang boses niya ay malalim at may gaspang, parang boses ng taong marami nang nakitang bagyo. Nakita ko ang apelyido mo, Monteclaro. Ang mga Monteclaro ay nagpapatayo ng mga tore para sa mayayaman. Anong ginagawa ng isang Monteclaro sa lugar kung saan ang mga bahay ay tinatangay ng hangin? Napalunok si Leocadia. Ang pangalang yun ay parang tinig pa rin sa kanyang lalamunan. Hindi na po ako Monteclaro, maestra.
Ariola na po ako at kailangan ko po ng trabaho. Kahit ano, kahit taga-timpla ng kape o taga-walis. Tinitigan siya ni Maestra Pilar mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Binabasa ang pagod sa kanyang mga mata at ang nanginginig na takot sa kanyang mga kamay. Hindi semento ang kailangan ng bayan na ito, Hija. Wika ni Pilar habang tumatayo at naglalakad papunta sa bintana. Maraming inhinyero ang pumupunta dito, dala ang kanilang mga sako ng semento at bakal. Pero pagkatapos ng bagyo, wasak pa rin ang lahat. Ang kailangan ng bayan ay puso. Ang kailangan nila ay disenyong nakikinig sa hangin, hindi lumalaban dito. Humarap muli ang matanda kay Leocadia. Kung gusto mong magtrabaho dito, magsimula ka sa paglilinis ng bodega sa likod. Puno iyon ng mga lumang plano at gamit na inanay na. Kung makatatagal ka sa alikabok at init ng walang aircon, baka sakaling pag-isipan kong tingnan ulit yang papel mo. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Leocadia ang kanyang blazer. Itinali niya ang kanyang buhok at kumuha ng walis at basahan. Sa loob ng sumunod na mga oras, ang kanyang mundo ay umikot sa pagtanggal ng mga sapot ng gagamba at pagbubuhat ng mga kahon. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kuko na dating laging maayos at may manicure ay napuno ng itim na alikabok. Ngunit sa bawat paghampas niya ng basahan, sa bawat pagtulak niya ng dumi palabas ng pinto, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang pisikal na pagod ay tila gamot na nagpapatahimik sa ingay sa kanyang utak. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi niya naisip si Rafael. Ang tanging nasa isip niya ay ang linisin ng silid na yon. Nang papalubog na ang araw at ang kulay kahel na liwanag ay tumagos sa mga kapis na bintana, naupo si Leocadia sa sahig. Pagod na pagod, ngunit may kakaibang gaan sa dibdib. Lumapit si Maestra Pilar na may dalang 2 tasa ng mainit na kape at isang plato ng tinapay. Inabot niya ang isa kay Leocadia. Walang salita. Naupo ang matanda sa tabi niya. Kinuha ni Leocadia ang tinapay. Simple lang ito. Walang palamang mamahalin, walang icing na kasing ganda ng cake na ginawa niya para sa anibersaryo. Ngunit nang kagatin niya ito at humigop ng mainit na kape, naramdaman niya ang init na gumuhit sa kanyang sikmura at umakyat sa kanyang puso. Ito ang lasa ng pagtanggap. Ito ang lasa ng dignidad. Ang tatay mo. Basag ni Maestra Pilar sa katahimikan. Ang boses ay mas mihi. Mas malumanay na ngayon. Magaling siyang karpintero, matigas ang ulo, pero may prinsipyo. Nakikita ko ang mga mata niya sa'yo. Napatingin si Leocadia sa matanda. Gulat at pagtataka ang rumihistro sa kanyang mukha. Bago pa siya makapagtanong, inabot ni Pilar ang isang lumang radyo sa gilid ng mesa at pinatugtog ito para basagin ang katahimikan. Ang garalgal na boses ng news anchor ang pumuno sa kwarto. Flash report. Isang bahagi ng itinatayong Monte Claro Prime Tower sa Taguig ang nakitaan ng mga bitak matapos ang mahina na pagyanig kaninang hapon. Ang nasabing gusali ay ang flagship project ni Architect Rafael Monteclaro na ipinagmamalaking earthquake-proof gamit ang makabagong teknolohiya. Nanlamig ang buong katawan ni Leocadia. Ang kapeng hawak niya ay biglang yumanig dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niya ang proyektong iyon. Iyon ang disenyo na tinapos niya, pero binago ni Rafael at Siena para makatipid sa materyales. Ang bitak na binabanggit sa balita ay hindi lamang sa semento. Ito ay ang unang senyales ng pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Tiningnan siya ni Maestra Pilar at sa mga mata ng matanda, alam ni Leocadia na nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi sa Batangas, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malayo at banayad na hampas ng alon sa pampang ang nagbibigay ng buhay sa kadiliman.
Nakaupo si Leocadia sa sahig ng kanyang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na sinag ng kanyang lumang laptop. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen. Dahan-dahan niyang isinaksak ang maliit na flash drive na kinuha niya mula sa kanyang lumang sketchbook. Ang kaisa-isang bagay na hindi niya pinakita o ipinaalam kay Rafael noong sila ay mag-asawa pa. Sa loob ng folder na may titulong Proyekto si Katuna, nakatago ang mga blueprint at teknikal na dokumento ng modular anti-storm design. Ito ang bunga ng 5 taon niyang pag-aaral at pananaliksik bago pa man niya makilala ang mga Monteclaro. Ito ay isang sistema ng konstruksyon na gumagamit ng mga lokal na materyales upang bumuo ng mga bahay na kayang makipagsabayan sa pinakamalakas na bagyo nang hindi kinakailangan ang mamahaling semento. Hinaplos ni Leocadia ang gilid ng kanyang laptop. Noong panahong sinusubukan niyang ipakita ito kay Rafael, ang tanging sagot nito ay isang mapanghusgang tawa. Sabi nito, walang pera sa pagtulong sa mahihirap at ang arkitektura ay para lamang sa mga taong kayang magbayad ng milyon. Ngunit palihim na nirehistro ni Leocadia ang intellectual property ng disenyong ito sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang darating ang araw na ang kanyang mga guhit ang magiging huling sandigan ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, makikita si Leocadia sa bakuran ng maliit na daycare center ng bayan. Hawak niya ang isang pirasong kahoy at maingat siyang gumuguhit sa buhanginan habang nakapalibot sa kanya ang ilang mga bata. Ang kanyang mga paliwanag ay simple, ngunit puno ng direksyon. Ipinapakita niya kung paano dapat huminga ang isang gusali kasabay ng hangin sa halip na labanan ito. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pait ng nakaraan. Siya ay isang arkitektong muling nagtatayo ng sariling pundasyon sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay nagambala ng buksan ni Maestra Pilar ang maliit na telebisyon sa kanilang opisina. Isang espesyal na ulat ang lumabas. Naroon si Sienna. Suot ang isang mamahaling puting blazer, katabi si Rafael sa isang press conference sa Manila. Ipinagmamalaki nila ang bagong Monteclaro module, isang teknolohiya na ayon sa kanila ay magpapabago sa mukha ng real estate sa bansa. Nanliit ang mga mata ni Leocadia nang makita ang mga slides sa likod ni Sienna. Iyon ang kanyang disenyo. Iyon ang bawat linya, bawat sukat at bawat anggulo na puyat niyang pinag-aralan. Ngunit may napansin siyang mali. Tinanggal ni na Rafael at Sienna ang mga safety vents at pinalitan ang mga suportang bakal ng mas murang materyales upang mas lumaki ang kanilang kikitain. Ang disenyong ginawa para magligtas ng buhay ay binaboy nila upang maging isang makinarya ng pera. Magnanakaw, bulong ni Leocadia, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi siya makapaniwala na hanggang dito sa probinsya ay aabutan siya ng kasakiman ng dalawa. Huwag kang padala sa galit, Leocadia, wika ni Maestra Pilar habang inilalapag ang isang maliit na kahon sa mesa. May nagpadala nito para sa daycare kaninang umaga. Isang sako ng bigas, mga gamot, at sapat na halaga ng pera para sa pagsasaayos ng bubong. Walang pangalan ang nagpadala, pero may kasamang sulat. Inabot ni Leocadia ang papel. Maikli lamang ang nakasulat doon sa paraang tila pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan nakita. Patuloy kang bumuo. Hindi lahat ng matatag ay nakikita sa taas ng gusali. Sino ang anonymous donor na ito? At bakit tila kilala siya nito? Bago pa man siya makasagot, ang ingay ng isang makina ng sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng kalsada sa labas. Isang makintab, itim at mamahaling SUV. Isang sasakyang hindi kabilang sa maputik at maalikabok na bayan ng Batangas
ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang mga gulong nito ay huminto ng may katiyakan. Tila may dalang mensahe mula sa mundong pilit ng tinatakasan ni Leocadia. Mula sa bintana, nakita ni Leocadia ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na itim ang unang lumapat sa lupa. Kasunod, ang isang figurang pamilyar sa kanyang bawat panaginip at bangungot. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot at ang tanging naririnig na lamang ni Leocadia ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Ang dumi mo na, Leocadia. Dito mo ba talaga binalak mabulok matapos mong iwan ang lahat sa Manila? Ang boses ni Rafael ay parang isang hagupit ng latigo sa gitna ng tahimik na hapon. Nakatayo siya sa tapat ng gate. Ang kanyang mamahaling itim na Amerikana ay tila isang banyagang anino sa lupang binubungkal ni Leocadia. Ang kintab ng kanyang sapatos ay kabaligtaran ng mga kamay ni Leocadia na puno ng putik at alikabok mula sa pag-aayos ng maliit na hardin ng daycare. Dahan-dahang tumayo si Leocadia, hawak pa rin ang isang maliit na palang tinidor. Hindi niya pinansin ang panunukso sa mga mata ng dating asawa. Sa halip, tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang naligaw sa maling lugar. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, isang pamilyar na kaba na pilit niyang ikinulong sa ilalim ng kanyang sikmura. Nararamdaman niya ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang leeg, ngunit agad itong pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Ano ang ginagawa mo rito, Rafael? Ang tanong ni Leocadia. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kahoy na hawakan ng kanyang kagamitan. Malayo ito sa aircon ng opisina mo. Baka madumihan ang iyong imahe sa putik ng probinsya. Naglakad papalapit si Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila sumusukat sa halaga ng lupang kinatatayuan ni Leocadia. Huminto siya ilang pulgada mula sa kanya. Sapat na para maamoy ni Leocadia ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng basang lupa. I'm here to offer you a way out, Leo. Wika ni Rafael habang kinukuha ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana. I heard about your father's death. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito. Isang formal na pagkilala na ang modular anti-storm design ay pag-aari ng Monte Claro Holdings at babayaran ko ang lahat ng utang mo. I'll even give you ₱1,000,000 to start a new life. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa pagwawalis ng alikabok dito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leocadia. Ang gaslighting na ito ay pamilyar na pamilyar. Gagamit si Rafael ng pera at pananakot upang makuha ang huling piraso ng kanyang dignidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang aninong si Leocadia ang kaharap niya. ₱1,000,000. Ulit ni Leocadia. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat hibla ng mukha ni Rafael. Ganoon na ba kalala ang mga bitak sa iyong Prime Tower, Rafael? Natatakot ka ba na malaman ng publiko na ang teknolohiyang ninakaw nyo ay hindi nyo kayang panindigan nang wala ang orihinal na may akda? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rafael. Ang pagiging kalmado nito ay napalitan ng isang madilim na tensyon. Ang kanyang panga ay nagngangalit, isang senyales na tinamaan siya sa kanyang pinakasensitibong bahagi, ang kanyang ego. Don't be arrogant, Leocadia. Ang bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng babala. You are a nobody without the Monte Claro name. Sinubukan kitang tulungan, pero kung gusto mong lumaban, sisiguraduhin kong pati ang lupang ito ay mawawala sa iyo. I have the best lawyers, and you? You have nothing but dirt on your hands. Tumingin si Leocadia sa kanyang sariling mga kamay. Ang putik doon ay tila naging isang medalya ng karangalan. Tiningnan niya si Rafael ng diretso. Ang kanyang tayo ay mas matatag kaysa sa anumang gusaling itinayo nila. May dumi man ang mga kamay ko, Rafael, ngunit malinis ang aking konsensya. Wika ni Leocadia
sa isang boses na kasing tibay ng adobe. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan mo ay ang piraso ng kaluluwa na ibinenta mo para sa katanyagan. Umalis ka na rito. Bago ko pa maalala na ang lupang ito ay hindi tumatanggap ng mga basura mula sa Manila. Tumalikod si Leocadia at bumalik sa kanyang ginagawa, hinahayaan ang katahimikan na maging pader sa pagitan nila. Narinig niya ang marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan at ang galit na pag-ugong ng makina ng SUV habang mabilis itong humaharurot palayo. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan, dahan-dahang binitiwan ni Leocadia ang palang hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Napaupo siya sa damuhan, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang banta ni Rafael ay hindi biro. Alam niyang gagawin nito ang lahat upang durugin siya. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, napansin niya ang isang bata na nakadunghaw sa bintana ng daycare. May hawak na isang pirasong papel na may guhit ng isang bahay. Ang simpleng imaheng iyon ang nagbigay sa kanya ng sagot. Hindi siya pwedeng sumuko. Habang nagliligpit siya, isang anino ang lumitaw sa kanyang gilid. Si Maestra Pilar, nakatayo sa may pintuan, may hawak na isang lumang itim na payong. Ang mga mata ng matanda ay puno ng misteryo at isang uri ng lungkot na tila may malalim na pinangmulan. Alam mo na ba kung sino ang may-ari ng utang ng ama mo, Hija? Tanong ni Pilar. Napatingin si Leocadia sa matanda. Sino po, Maestra? Hindi si Rafael. Ang sagot ni Pilar habang nakatingin sa abot-tanaw. Inez Monteclaro has been buying your father's debts long before you even met her son. She was waiting for you, Leocadia. All of this, it was never a coincidence. Ang bawat hininga sa loob ng boardroom ng Monteclaro Holdings ay tila punong-puno ng lason. Ang ingay ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring ay sumasabay sa malalakas na sigaw ng mga raliista sa labas ng gusali. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Rafael. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at tensyon. Ang balita tungkol sa mga bitak sa Monteclaro Prime Tower ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi lamang ito simpleng sira sa semento. Ito ay isang lamat sa reputasyong binuo nila sa loob ng ilang dekada. Ang mga stockholder ay nagkakagulo, humihingi ng paliwanag kung bakit ang isang world-class na proyekto ay nanganib sa isang mahinang pagyanig lamang. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, it was a minor structural error. Ang sigaw ni Sienna, ang kanyang boses, ay mataas at puno ng takot na pilit itinatago ng kamalditahan. Nakatayo siya sa tabi ni Rafael, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng mga negatibong komento sa social media. We can fix this. Ang kailangan lang natin ay tamang PR at ilang piraso ng patch-up sa site. Isang marahas na tunog ng kamay na humampas sa mesa ang nagpatahimik sa lahat. Si Doña Inez, na kanina pa nakatitig sa bintana, ay dahan-dahang humarap sa kanila. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit at pagkasuklam. Patch up. PR. Ang ulit ni Doña Inez, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng panganib. Lumakad siya papalapit kay Sienna. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang tiktak ng bombang malapit ng sumabog. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Sienna. Ang posisyon ni Leocadia, ang budget na hinihingi mo, at ang tiwala ng pamilyang ito. Pero anong ibinigay mo sa akin? Isang gusaling gumuguho at isang pangalang dinudumihan sa buong bansa. Tita, it's not my fault. Ang mga materyales na inaprobahan ni Rafael ang... Hindi natapos ni Sienna ang kanyang sasabihin. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang maras na paglingon ng ulo ni Sienna sa tindi ng lakas.
Ang kanyang mamahaling hikaw ay tumilapon sa sahig, lumilikha ng isang maliit at malungkot na tunog sa ilalim ng mesa. Napahawak si Sienna sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Si Rafael ay napapatayo, ngunit hindi nagawang lumapit upang protektahan ang kanyang bagong kapareha. Ang awtoridad ni Doña Ines ay tila isang pader na walang sinuman ang nangahas na tivagin. "Wala kang silbi," ang malamig na sabi ni Doña Ines habang tinitingnan si Sienna na tila isang basurang nakaharang sa kanyang daan. "Ginaya mo ang bawat linya ni Leocadia, pero hindi mo nakuha ang kaluluwa ng kanyang gawa. You are a cheap imitation, and now we are paying the price." Humarap ang matanda kay Rafael. "Ayusin mo ito, Rafael. Hanapin mo si Leocadia. Kung kailangang lumuhod ka sa putikan ng Batangas para makuha ang kanyang pirma sa mga bagong reinforcement plans, gagawin mo. Dahil kung hindi, baka ang susunod na guguho ay hindi lang ang tower na ito, kundi ang mismong kalayaan mo." Samantala, sa tahimik na opisina ng Pundasyon ng Pag-asa sa Batangas, tila walang alam si Leocadia sa bagyong namumuo sa Manila. Nakaupo siya sa tabi ni Maestra Pilar, abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa daycare. Ang katahimikan ay nabasag nang pumasok ang isang kartero at nag-abot ng isang malaking asul na sobre. Binuksan ito ni Leocadia nang may pagtataka. Ang kanyang puso ay tumibok nang mabilis nang mabasa ang nakasulat. Invitation. National Architecture Convention. Excellence in Sustainable Design. Keynote Speaker, Architect Leocadia Arreola. Hindi makapaniwala si Leocadia. Inimbitahan siya hindi bilang asawa ni Monteclaro, kundi bilang ang kanyang sarili. Ang industriyang tinalikuran niya ay tila tinatawag siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang anino. "Panahon na, Hija," wika ni Maestra Pilar. Ang kamay nito ay marahang humawak sa balikat ni Leocadia. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit gaano mo harangan, makakahanap ito ng daan para lumabas. Ngunit ang kagalakan ni Leocadia ay panandalian lamang. Isang puting sasakyan ng gobyerno ang huminto sa labas ng kanilang opisina. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at lumapit sa gate. May hawak na isang formal na dokumento. "Para kay Ginoong Rafael Monteclaro," at sa kanyang kinatawan, wika ng lalaki habang inaabot ang papel kay Leocadia. Binasa ni Leocadia ang nakasulat. Ito ay isang subpoena, isang formal na utos mula sa hukuman para sa isang investigasyon tungkol sa paglabag sa building safety codes at pandaraya sa mga kontrata. At sa listahan ng mga saksi na kailangang humarap, ang unang pangalang nakasulat sa itim na tinta ay ang kanyang sariling pangalan. Napatingin si Leocadia sa abot-tanaw kung saan ang langit ay nagsisimulang magdilim. Alam niyang ang bawat desisyon niya mula sa sandaling ito ay hindi lamang magliligtas sa kanya, kundi posibleng magpabagsak sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. "Leocadia, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapag-ayos nito. Ikaw lang ang nakakaalam kung saan nagkamali." Ang tinig ni Rafael ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ay garalgal, basa ng ulan, at puno ng pagkatalo. Nakasandal siya sa hamba ng pinto ng lumang bahay ni Leocadia sa Batangas. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa at nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa lagnat at kalasingan. Nakatayo si Leocadia sa kanyang tapat. Hawak ang isang lampara. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Kanina lamang ay payapa siyang nagtitimpla ng tsaang luya para sa kanyang pagod na katawan, ngunit ang marahas at tila nagmamakaawang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang katahimikan. Tinitigan niya ang lalaking dati ay pinagsilbihan niya ng buong puso.
Ang makitang ganito kahina si Rafael, ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang basura, ay dapat sanang magbigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na awa. Umuwi ka na, Rafael, ang mahinang sabi ni Leocadia. Masyado nang malalim ang gabi para sa mga multo ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang mga tuhod ni Rafael ay bumigay. Dahan-dahan siyang natumba pasulong at dahil sa likas na pag-aalala, sinalo siya ni Leocadia. Ang bigat ng katawan ni Rafael ay sumandal sa kanya. Ang init ng lagnat nito ay dumampi sa kanyang balat at ang amoy ng alak at ulan ay bumalot sa kanila. Dinala ni Leocadia si Rafael sa loob at inihiga sa lumang papag sa sala. Sa kabila ng galit at sakit, hindi niya magawang hayaan ang isang tao na mamatay sa lamig sa labas ng kanyang pinto. Kumuha siya ng palanggana, ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Leocadia ang noo ni Rafael, ang katahimikan sa loob ng bahay ay binalot lamang ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yero. Ang bawat pagdampi ng bimpo sa mainit na balat ni Rafael ay nagdadala ng mga alaalang pilit na niyang ibinabaon. Ang mga gabing inalagaan niya ito, noong may sakit ito sa Manila, ang mga pagkakataong sabay silang nangangarap sa ilalim ng kumot, lahat ng iyon ay tila bumabalik, masakit at mapanlinlang. Bahagyang nagmulat ng mata si Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Leocadia na nasa kanyang noo. Ang kanyang kapit ay mahigpit, tila takot na kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na siyang malulunod. Leo, I'm sorry, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi. I thought I could do it without you. I thought the name Monte Claro was enough, but every line I drew, it felt empty. The building is cracking because it doesn't have the heart you put into it. Patawarin mo ako. Napatigil si Leocadia. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na nagsisisi na nga ito. Ngunit nang makita niya ang subpena na nakapatong sa kanyang mesa, bumalik siya sa katotohanan. Nagsisisi ka ba dahil mahal mo ako o dahil kailangan mo ang pirma ko para hindi ka makulong? Ang tanong ni Leocadia, ang kanyang boses ay malamig at puno ng distansya. Hindi nakasagot si Rafael. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Leocadia bago siya muling nilamon ng kawalan ng malay. Dahan-dahang binawi ni Leocadia ang kanyang kamay. Inayos niya ang kumot ni Rafael. Isang huling kilos ng pagkalinga bago ang ganap na pagpapakawala. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumampi sa magaspang na pisngi ni Rafael, isang golden moment ng nakaraan na alam niyang hindi na kailanman mauulit. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay binalot ng isang panibagong ingay. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumaraan sa maputik na daan ay papalapit sa bahay. Ang malakas na liwanag ng headlight ng isang sasakyan ay tumagos sa mga bintanang kapis, tila isang mapanghusgang mata na naghahanap ng biktima. Mula sa bintana, nakita ni Leocadia ang isang pamilyar na puting luxury car. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Doña Ines. May hawak na payong at ang muka ay puno ng puot habang nakatingin sa dampa ni Leocadia. Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Doña Ines mula sa labas. Ang kanyang tinig ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. Leocadia, alam kong narito siya. Huwag mong isiping magagamit mo ang pagkakataong ito para makuha siyang muli. Napatingin si Leocadia kay Rafael na mahimbing na natutulog pagkatapos ay sa pintong malapit nang wasakin ng kanyang biyenan. Ang unos sa labas ay tila maliit kumpara sa unos na papasok sa kanyang tahanan. Huwag mong dungisan ang anak ko ng iyong maruruming kamay, Leocadia. Isang hamak na linta ka lang na pilit sumisipsip sa dugong Monte Claro. Ang boses ni Doña Ines ay parang hagupit ng yelo sa gitna ng mainit na lagnat ni Rafael. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng dampa. Hindi na naghintay na pagbuksan.
Ang kanyang suot na mamahaling telang seda ay tila isang insulto sa bawat sulok ng bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang kintab ng kanyang mga perlas ay tila nanunukso sa simpleng lamparang gasera na nagbibigay liwanag sa silid. Nakatayo si Leocadia sa tabi ng papag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basang bimpo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang marmol, malamig at hindi matitinag. Ang anak niyo ang kusang pumunta rito, Doña Ineso. Ang boses ni Leocadia ay mababa, ngunit may talim. Pumunta siya rito ng wasak, lasing at nagmamakaawa. Hindi ko siya hinila. Ang katotohanan ay tila hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng pangalang ipinagmamalaki niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya kay Rafael at nang makita ang kalagayan ng anak, ang kanyang puot ay mas lalong nag-alab. Lumingon siya kay Leocadia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Inakit mo siya. Ginagamit mo ang iyong kunwaring kabaitan para bitagin siyang muli ngayon na kailangan niya ng tulong sa kumpanya. Ang paratang ni Ines habang dinuduro ang dibdib ni Leocadia. Akala mo ba ay makakabalik ka pa sa amin? Hinding-hindi ko hahayaan na ang isang anak ng talunang arkitekto ay muling makatungtong sa pinto ng aking mansion. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ni Leocadia. Pumasok si Maestra Pilar, suot ang kanyang lumang barot saya, hawak ang isang matandang itim na payong. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng katotohanan na humarang sa pagitan ni Ines at Leocadia. Matagal na panahon na ang lumipas, Ines. Ang wika ni Maestra Pilar, ang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng awtoridad. Ngunit tila hindi pa rin nababawasan ang lason sa iyong dila. Napatigil si Doña Ines. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang matanda. Tila may isang madilim na anino mula sa nakaraan ang biglang nabuhay sa loob ng silid. Pilar, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Ang nauutal na tanong ni Ines. Dito ako nakatira, sa lupang sinubukan mong nakawin noon. Ang sagot ni Pilar, habang dahan-dahang lumalapit. Nakita ko kung paano mo dahan-dahang pinatay ang espiritu ng ama ni Leocadia. Sinira mo ang kanyang mga proyekto, ninakaw mo ang kanyang mga kliyente, at hinayaan mo siyang mamatay sa hirap para lamang masiguro na ang Monteclaro Holdings ang mangunguna sa bansa. Napatingin si Leocadia kay Pilar, pagkatapos ay kay Ines. Ang bawat salita ay parang isang pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang ama, ang lalaking inakala niyang nabigo dahil sa sariling kahinaan, ay biktima pala ng isang malupit at planadong pagsira. Gusto mong malaman kung bakit namatay ang tatay mo sa hirap, Leocadia? Ang sabi ni Pilar, habang nakatingin ng diretso sa nangangatal na si Ines. Tanungin mo ang biyenan mo kung magkano ang ibinayad niya sa mga supplier para hindi padalhan ng materyales ang iyong ama. Tanungin mo siya tungkol sa pirma na kinalap niya para ipakansela ang lisensya ng tatay mo. Naramdaman ni Leocadia ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo sa galit. Ang mga taong minahal niya, ang pamilyang pinagsilbihan niya, ay ang mismong pumatay sa kanyang mga pangarap bago pa man niya ito simulang itayo. Lahat ng yon ay para sa kinabukasan ng anak ko. Ang huling sigaw ni Ines, ang kanyang boses, ay tila isang pag-amin sa gitna ng kanyang pagtatanggol. Wala kang ebidensya, Pilar. Isang baliw na matanda ka lang. Dahan-dahang naglakad si Pilar papunta sa isang lumang cabinet at kinuha ang isang kupas na itim na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa reputasyon ng mga Monteclaro. Ang mga dokumento ng bangko, ang mga resibo ng bayad mo sa mga saboteur,
At ang liham ng pag-amin ng dating accountant mo bago siya pumanaw. Lahat ay narito, Ines, ang malamig na sabi ni Pilar. Sa gitna ng tensyon, unti-unting nagmulat ng mata si Rafael. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Leocadia na nakatayo sa harap ng folder. Ang mga mata nito ay puno ng luha at puot na hindi niya kailanman nakita noon. Lumingon si Leocadia sa kanyang biyenan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa sakit. Hindi niyo lang ako ninakawan ng karangalan bilang asawa, Doña Ines. Ang bulong ni Leocadia, ang boses ay puno ng pait. Ninakawan niyo ako ng ama at ngayon, sisiguraduhin kong ang bawat pundasyon ng inyong kumpanya ay magigiba. Hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa bigat ng inyong mga kasalanan. Ang bawat hakbang ni Leocadia sa makintab na marmol na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay hindi malakas, ngunit bawat paglapat nito sa sahig ay may katiyakan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay asawa pa ni Rafael. Suot niya ang isang simpleng puting barong-inspired gown na gawa sa pinya. Ang disenyo ay may burda ng mga alon ng dagat sa laylayan, isang pagpupugay sa Batangas at sa mga taong tumanggap sa kanya nang siya ay wasak. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang isang lumang relo ng kanyang ama ang nasa kanyang pulso. Ngunit sa gitna ng silid na puno ng mga taong nakasuot ng kumukititap na diamante at mamahaling Amerikana, ang kanyang pagiging payak ang siyang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang mga bulungan ay kumalat na parang hangin. Ang dating anino ng mga Monteclaro ay nagbabalik, hindi upang mamalimos ng pag-ibig, kundi upang bawiin ang kanyang pangalan. Mula sa malayo, nakita niya si Rafael. Nakasuot ito ng isang dekalidad na itim na tuxedo, ngunit kahit ang pinakamahal na tela ay hindi kayang itago ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pagbaba ng kanyang mga balikat. Katabi nito si Sienna, na pilit na nagpapangiti sa mga reporter habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael. Nang magtama ang paningin ni Leocadia at Rafael, tila huminto ang mundo para sa kanila. Ang gulat, pagsisisi at isang uri ng takot ang rumihistro sa mukha ng lalaki. Anong ginagawa niya rito? Ang narinig ni Leocadia na bulong ni Sienna, sapat na para marinig niya. Ang mukha ni Sienna ay namumutla sa kabila ng makapal na makeup. Rafael, akala ko ba ay naayos mo na ang usapan sa Batangas? Bakit siya narito? Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa kanyang dating asawa. Ang Leocadia na nakikita niya ngayon ay hindi ang babaeng tahimik na naghihintay sa kanya sa penthouse. Ito ay isang arkitektong tila binuo mula sa bakal at apoy. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Leocadia si Doña Ines. Nakaupo ang matanda sa isa sa mga VIP table. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng kamatayan nang makita ang dating manugang. Alam ni Leocadia na sa ilalim ng lamesang iyon, ang mga kamay ni Ines ay nanginginig dahil sa takot na ang folder na hawak ni Maestra Pilar ay tuluyan ng mabuksan sa harap ng publiko. Dahan-dahang lumakad si Leocadia papunta sa backstage. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang tambol na nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang bawat luhang pumatak sa Batangas, ang bawat alikabok na nilinis niya sa bodega ni Pilar, at ang bawat linyang iginuhit ng kanyang ama na ninakaw ng mga taong ito. Ladies and gentlemen, ang tinig ng moderator ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan para tumahimik ang lahat. For our keynote presentation on sustainable architecture and the future of disaster-resilient homes, we are honored to introduce a visionary who has proven that the strongest structures are built with integrity. Please welcome Architect Leocadia Arriola. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani.
Ang lahat ng mata ay lumingon sa entablado. Nakita ni Leocadia ang pagbagsak ng panga ni Sienna at ang biglang pagtayo ni Rafael mula sa kanyang upuan. Hindi nila inakala na ang babaeng itinuring nilang tapos na ay siya palang bibigyan ng pinakamataas na parangal sa gabing iyon. Habang umaakyat si Leocadia sa podium, ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa kanyang mukha. Tumingin siya sa madla at doon sa pinakalikod, nakita niya si Maestra Pilar na dahan-dahang tumatango sa kanya. Hawak ni Leocadia ang kanyang presentation clicker. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. The real designer of the anti-storm module is not here on stage. Yet, ang simula ni Leocadia, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaabot sa bawat sulok ng silid. Lumingon siya sa malaking screen sa likod niya. Hindi ang kanyang bagong disenyo ang unang lumabas, kundi ang isang lumang litrato ng kanyang ama, kasama ang mga orihinal na blueprint na may petsang 20 taon na ang nakalilipas, mga blueprint na may tatak ng kumpanyang ninakawan ni Doña Ines. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod. Ang tensyon sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Alam ni Leocadia na sa susunod niyang pangungusap, ang tore ng mga Monteclaro ay hindi na lamang magkakabitak, kundi tuluyan ng guguho. Ang bawat guhit na nakikita ninyo sa screen na ito ay hindi lamang mga numero at sukat. Ito ay mga luha, pawis at pangarap ng isang taong sinira ng kasakiman ng iba. Ang tinig ni Leocadia ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng katotohanan. Sa likod niya, ang malaking screen ay nagpapakita ng magkatabing disenyo. Ang orihinal na modular anti-storm design ng kanyang ama at ang bersyong ibinebenta ng Monteclaro Holdings. Ang pagkakahawig ay hindi na maitatago, ngunit mas kapansin-pansin ang mga pulang marka na inilagay ni Leocadia sa bersyon ni Rafael, ang mga bahaging tinanggalan ng kaligtasan para lamang makatipid. Ang bulungan sa madla ay tila isang papalapit na dagundong ng bagyo. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang bawat kislap ng flash ay tila isang sampal sa mukha ng mga Monteclaro na nakaupo sa harap. Architect Monteclaro claimed this as a breakthrough. Patuloy ni Leocadia, ang kanyang paningin ay lumingon ng diretso kay Rafael. But in reality, it is a death trap. Ang mga bitak sa Prime Tower ay hindi pagkakamali sa konstruksyon. Ito ay resulta ng pagnanakaw sa isang disenyong hindi nyo naintindihan at pagbababoy sa integridad nito para sa inyong bulsa. Hindi na nakapagpigil si Rafael. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang mabilis siyang naglalakad papunta sa entablado. Leo, tama na, you're out of line. Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Tinangka niyang umakyat sa podium upang pigilan ang dating asawa, ngunit hinarang siya ng 2 security personnel. This is a private corporate matter. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi na ako ang aninong kinakausap mo, Rafael. Ang sagot ni Leocadia. Hindi man lamang kumurap. Ang arkitekturang walang katotohanan ay tila isang bahay na itinayo sa buhangin. At ngayon, nararamdaman mo na ang pagguho ng iyong pundasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nangingibabaw mula sa VIP table. Si Doña Ines, na kanina pa tila estatwa, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg habang humihinga siya ng malalim. Sinungaling! Ang sigaw ni Doña Ines, ang kanyang tinig ay garalgal at puno ng desperation. Lahat ng ginawa ko ay para sa pangalan ng aming pamilya. Kung hindi dahil sa amin, mamamatay kang pulubi, tulad ng tatay mo. Isang walang utang na loob na babae. Ang mga salitang ito, ang pag-amin sa gitna ng galit,
ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Ang mga reporter ay mabilis na lumapit kay Doña Ines. Ang kanilang mga mikropono ay tila mga sandata na nakatutok sa matanda. Sa kabilang banda, si Sienna ay unti-unting umaatras mula sa ballroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakikita ang mga pulis na pumasok sa entrance ng hall. Dala ang subpoena at mga warrant of arrest para sa pandaraya at paglabag sa building codes. Ang kintab ng kanyang karera ay naglaho na parang bula. Pinalitan ng anino ng rehas. Humarap muli si Leocadia sa madla. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila nagpagaan sa bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang pagbagsak ni Doña Ines sa kanyang upuan. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang mukha ay namumutla. Si Rafael ay naiwan sa gitna ng daanan, mag-isa at tila isang estranghero sa sarili niyang tagumpay. Tinitigan niya si Leocadia at sa unang pagkakataon, nakita ni Leocadia ang tunay na Rafael, isang lalaking walang anuman, kundi ang isang pangalang wala ng halaga. Nang matapos ang kanyang presentasyon, ang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging palakpakan, ngunit hindi ito para sa isang Monteclaro. Ito ay para sa arkitektong muling nagtayo ng kanyang sarili mula sa abo. Dahan-dahang bumaba si Leocadia sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ngunit bago siya makalabas, naramdaman niya ang isang mamahigpit na hawak sa kanyang braso. Si Rafael. Ang mga mata ay basa ng luha, ang nakatingin sa kanya ng may huling pagsusumamo. Leo, please, sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Isasalba ko ang lahat. Isasalba kita. Ang bulong nito, ang boses, ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Tumingin si Leocadia sa mga kamay ni Rafael, pagkatapos ay sa mga mata nito. Walang pait, walang galit. Tanging ang isang malalim at malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tapos na ang pagbuo ko sa iyo, Rafael. Ang mahinang sabi ni Leocadia habang dahan-dahang inaalis ang kamay nito. Ngayon, subukan mong buuin ang sarili mo sa gitna ng guhong ginawa mo. Tumalikod si Leocadia at lumakad palayo, habang sa likod niya, ang tunog ng mga posas na sumasara at ang ingay ng mga reporter ay naging isang malabong bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Ang bawat pader ng boardroom ng Monteclaro Holdings ay tila nanginginig, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang nakapatong sa balikat ng bawat taong naroon. Ang mga matatandang direktor na dati ay hindi man lamang tumitingin sa mga mata ni Leocadia, ay ngayon ay nakayuko. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang mga ulat ng pagbagsak ng halaga ng kanilang mga shares sa stock market. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Leocadia. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan ito ng isang matatag na kapayapaan. Sa tapat niya ay ang isang makapal na kontrata ng settlement. Sa tabi niya ay si Maestra Pilar na tila isang bantay na puno ng karunungan. Architect Ariola, ang panimula ng pinakamatandang board member. Ang boses ay puno ng pilit na paggalang. Alam namin ang aming pagkukulang. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagguho. Ang Prime Tower ay kailangang i-reconstruct ayon sa iyong orihinal na disenyo. Handa kaming ibigay ang anumang halaga. Pangalanan mo lang ang iyong presyo. Tumingin si Leocadia sa bintana, kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng lungsod na itinayo sa ambisyon at kasakiman. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga direktor. Hindi pera ang kailangan ko, ang malamig na sabi ni Leocadia. Narito ang aking mga kondisyon. Una, ang Monteclaro Holdings ay kailangang maglaan ng 40% ng kanilang budget para sa mga housing projects sa Batangas at iba pang mga probinsyang madalas tamaan ng bagyo.
Hindi ito business, ito ay serbisyo. Pangalawa, kailangang magkaroon ng formal at pampublikong pagkilala sa aking ama, si Architect Artemio Ariola, bilang orihinal na henyo sa likod ng teknolohiyang ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga direktor ay tila nag-aalangan, ngunit ang banta ng tuluyang pagbagsak at pagkakulong ay mas matimbang. At ang huli, dagdag ni Leocadia, ang kanyang boses ay mas tumalim. Si Doña Ines Monteclaro ay kailangang tuluyang matanggal sa board at mawalan ng anumang kapangyarihan sa kumpanyang ito. At si Sienna, sisiguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakatungtong muli sa anumang arkitekturang proyekto sa bansang ito. Isang matinding katahimikan ang namayani. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Leocadia si Rafael. Nakatayo ito malapit sa pinto, tila isang anino ng kanyang dating sarili. Wala siyang imik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Si Sienna ay wala na roon. Narinig ni Leocadia na tumakas na ito patungong ibang bansa, dala ang kahihiyan at ang takot sa batas. Tinatanggap namin ang sabay-sabay na sagot ng board. Inabot ni Leocadia ang mamahaling ballpen. Ramdam niya ang lamig ng pilak nito sa kanyang mga daliri. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay sa papel, tila may isang tanika lang na puputol. Ang tunog ng dulo ng panulat na dumidikit sa papel ay tila isang awit ng kalayaan. Sa dulo ng linya, isinulat niya ang kanyang pangalan ng malinaw at buo. Leocadia Ariola. Matapos ang pulong, naiwan sina Rafael at Leocadia sa malawak na boardroom. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa salaming dingding, nagbibigay ng kulay gintong liwanag sa pagitan nila. Leo, ang mahinang tawag ni Rafael. Lumapit siya, ngunit huminto rin nang makita ang distansya sa mga mata ni Leocadia. I lost everything today. My reputation, my mother's pride, and my company. But seeing you sign that paper, I realized I lost the most important thing long ago. Tumingin si Leocadia kay Rafael, wala na siyang nararamdamang galit, tanging ang isang malalim na pagod na tila nagwakas na sa isang mahabang paglalakbay. Hindi mo ako nawala, Rafael, wika ni Leocadia. Tinapon mo ako, at sa pagtapon mo sa akin, itinapon mo rin ang sarili mong integridad. Ang kumpanyang ito ay mabubuhay pa, pero ikaw, kailangan mong matutunang tumayo nang walang pangalang kinakapitan. May pag-asa pa ba? Ang tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi sumagot si Leocadia. Sa halip, kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon. Ang bawat pundasyon ay pwedeng ayusin, Rafael, pero kailangan mong simulan sa pag-amin na ang semento mo ay marupok. I hope you find your own path away from the lies. Lumabas si Leocadia ng gusali. Sinalubong siya ng mainit na hangin ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasakal. Nakita niya si Maestra Pilar na naghihintay sa kanya sa loob ng isang simpleng sasakyan. Uuwi na ba tayo, Hija? Tanong ng matanda ng may ngiti. Opo, Maestra. Sagot ni Leocadia habang tumitingin sa abot tanaw. Uuwi na tayo sa Batangas. Marami pa tayong itatayo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa tore ng mga Monteclaro, naramdaman ni Leocadia ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagbagsak ng iba, kundi tungkol sa pagbangon ng sarili ng may dangal. At sa kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ng kanyang ama. Tila nagsasabing, ang pinakamagandang gusali ay ang buhay na itinayo sa katotohanan. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang kahoy at sariwang damo sa paligid ng dalampasigan ng Batangas. Ang sikat ng umaga ay malambot na yumayakap sa mga bagong tayong istruktura ng Ariola Healing Village. Hindi ito naglalakihang tore na gawa sa salamin. Ito ay mga payak, ngunit matitibay na tahanan na tila sumasayaw
kasabay ng ihip ng hangin. Ang bawat haligi ay nakabaon ng malalim sa lupa, handang harapin ang anumang unos. Nakatayo si Leocadia sa gitna ng plaza ng nayon. Suot ang isang payak na puting bestido at tsinelas. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng hangin. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha at ang pagkakaayos ng buhok na tila isang korona ng pasanin. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang uri ng liwanag na hindi kayang ibigay ng anumang diamante. Ang liwanag ng isang taong nahanap na ang kanyang tahanan sa loob ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking marker na gawa sa batong buhay sa gitna ng nayon. Gamit ang kanyang mga daliri, hinaplos niya ang mga inukit na titik doon. Sa alaala ni Architect Artemio Arriola, ang pundasyon ng katotohanan. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang pangalan ng kanyang ama ay hindi na nakakabit sa kabiguan, kundi sa kaligtasan ng libu-libong pamilya. Nagawa natin pa, bulong ni Leocadia sa hangin, kasabay ng marahang paghampas ng mga alon sa pampang na tila isang sagot ng pagsangayon. Isang maliit na batang babae, ang anak ng isa sa mga mangingisdang unang nakatira sa nayon, ang tumakbo papalapit sa kanya. Ang tunog ng mga yabag ng maliliit na paa sa damuhan ay tila isang masayang musika sa pandinig ni Leocadia. Inabot ng bata ang isang pirasong papel na puno ng makukulay na guhit ng Crayola. Para sa inyo po, Architect Leo, ang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ito po ang bahay namin, sabi ni nanay. Hindi na po kami kailangang matakot kapag umuulan dahil kayo po ang gumuhit ng bubong namin. Tiningnan ni Leocadia ang guhit, isang simpleng bahay na may malaking makangiti at maraming bulaklak sa paligid. Nararamdaman niya ang isang kurot ng kaligayahan sa kanyang dibdib, isang golden moment na mas mahalaga pa sa anumang parangal na natanggap niya sa Manila. Ito ang tunay na arkitektura, ang pagbuo ng seguridad sa gitna ng pangamba. Sa di kalayuan, nakita ni Leocadia si Maestra Pilar na nakaupo sa isang tumba-tumba sa ilalim ng puno ng mangga, payapang nagbabasa ng libro. Ang matanda ay tila isang simbolo ng katarungang sa wakas ay nakamit na. Ang Monteclaro Holdings ay sumasailalim na sa rehabilitasyon at ang mga balita ay nagsasabing si Rafael ay nakikita sa mga malalayong probinsya, nagtatrabaho bilang isang ordinaryong foreman sa mga proyektong pabahay na ipinangako sa settlement. Hindi sila nag-uusap at hindi na kailangan. Ang bawat isa sa kanila ay nagtatayo na ng sariling buhay sa magkaibang pundasyon. Naglakad si Leocadia patungo sa dalampasigan. Ang bawat paglubog ng kanyang paa sa basang buhangin ay tila nagpaparamdam sa kanya ng koneksyon sa mundong kanyang kinalakihan. Huminto siya at lumingon sa nayon na kanyang binuo. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga nanay ay nagluluto ng tanghalian, at ang mga ama ay nag-aayos ng kanilang mga lambat. Wala na ang anino ni Mrs. Monteclaro. Wala na ang multo ng isang babaeng kinalimutan ang sarili para sa pangarap ng iba. Ang tanging narito ay si Leocadia Arriola, ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran, ang tagapagtanggol ng dangal ng kanyang ama, at ang liwanag para sa mga taong nawalan ng tirahan sa gitna ng bagyo. Tumingala siya sa malawak na asul na langit. Ang araw ay mataas na, at ang abot tanaw ay tila walang katapusan. Sa bawat hininga niya, nararamdaman niya ang kalayaan. Ang gusali ng kanyang buhay ay tapos na sa pagkakabitak. Ngayon, ito ay nakatayo ng matatag, maliwanag, at handang magpatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Ang sining ng pagtatayo ay hindi lamang tungkol sa semento at bakal, kundi tungkol sa kakayahang bumangon muli matapos ang bawat pagguho. At si Leocadia, sa gitna ng kanyang sariling paraiso, ay alam
na hinding-hindi na siya muling mawawasak. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, patuloy na dumadaloy, dahan-dahang humuhubog sa mga batong dinaraanan at nag-iiwan ng bagong anyo sa paligid. Ang pangalang Ariola ay hindi lamang naging isang tatak sa mundo ng arkitektura. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga komunidad na dati ay tanging panalangin lamang ang sandigan laban sa kalikasan. Sa itaas ng isang burol sa Batangas, nakatayo ang isang bahay na gawa sa salamin, kawayan at bato. Ito ang personal na santuwaryo ni Leocadia. Wala rito ang malamig at nakakalunod na karangyaan ng penthouse sa Maynila. Sa halip, ang bawat sulok ay pinupuno ng sikat ng araw at ng hininga ng kalikasan. Nakaupo si Leocadia sa kanyang balkonahe. Hawak ang isang tasa ng kapeng barako. Sa kanyang harapan, ang asul na dagat ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Tila isang kumot ng mga diamanteng hindi nabibili ng salapi. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Leocadia na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Pinatawad na niya si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang mabigat na bato ng puot sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay ang huling pako na itinusok niya sa kabaong ng kanyang mga pait upang tuluyan na itong maibaon at mapalitan ng mga bagong pundasyon. Nabalitaan niya ang balita tungkol kay Rafael, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang dating makapangyarihang EEO ay isa na ngayong volunteer engineer sa mga liblib na bayan sa Mindanao. Hindi na siya ang lalaking nasa billboard. Siya na ang lalaking may mga palto sa kamay at alikabok sa balat, bumubuo ng mga maliliit na paaralan para sa mga batang hindi niya kilala. Sa kanyang huling sulat kay Leocadia na hindi na kailanman sinagot ng babae, sinabi ni Rafael na sa wakas ay nahanap na niya ang sukat ng kanyang sariling pagkatao sa gitna ng mga taong walang-wala. Samantala, si Doña Ines ay nananatili sa isang tahimik na nursing home sa labas ng lungsod. Ang kanyang dating matapang na tinig ay naging isang mahinang bulong na lamang, paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalang hindi na sumasagot. Ang kanyang mga perlas ay matagal nang naibenta upang bayaran ang mga utang at danyos ng kumpanya. Ang kanyang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan. At ang katotohanang ang pangalang Monteclaro ay isa na lamang malabong bahagi ng kasaysayan. Dahan-dahang tumayo si Leocadia at lumakad papasok sa kanyang studio. Sa kanyang drafting table, may isang bagong blueprint, isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Tulad niya, hinaplos niya ang papel. Nararamdaman ang magaspang na texture nito sa kanyang mga daliri. Napagtanto ni Leocadia na ang arkitektura ng puso ay mas masalimuot kaysa sa anumang gusali. Kailangan mong tanggapin ang mga bitak, kailangan mong linisin ang mga amag ng nakaraan, at kailangan mong maging matapang na gibain ang mga pader na kumukulong sa iyong kaluluwa. Ang tunay na tahanan ay hindi ang 4 na sulok ng isang silid. Ito ay ang katahimikan sa iyong isipan kapag ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi. Ito ay ang pag-alam na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi mo, kundi sa kung sino ang nakikita mo sa salamin. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala kay Leocadia. Wala na ang takot. Wala na ang anino. Ang bawat linyang iginuguhit niya ngayon ay hindi na para sa pagkilala ng mundo, kundi para sa kaligtasan ng kanyang sariling diwa. Ang bagyo ay lumipas na, at sa gitna ng payapang gabi, si Leocadia Ariola ay nakatayo ng matatag, isang obra maestrang binuo mula sa mga guho, isang arkitektura ng ganap na paglaya.